Sa isang lugar kung saan naroroon ang chief, ang kanyang tauhan ay nag-uulat tungkol sa partisipasyon ng Goseong faction sa isang insidente. Ayon sa tauhan, mukhang hindi alam ng Goseong faction kung saan sila napasok. Tumugon ang chief na hindi ito katakataka dahil palaging tumatanggap ang Goseong faction ng mga trabaho na hindi masyadong pinag-iisipan. Pagkatapos, itinanong ng tauhan sa chief kung bakit tinulungan niya ang high schooler na umano'y nagdulot ng problema sa kanya. Lalo na't itong high schooler ay nag-leak ng mga file na kinolekta nila tungkol sa isang congressman na si Kim. Ayon sa chief, natalo lang sila ng high schooler dahil sa kanyang kapabayaan. Dagdag pa niya, hindi rin sila makakaganti dahil sila ang unang nanggulo sa bata. Biglang tumigil ang chief at ngumisi bago niya sinabi na ang totoong dahilan kung bakit niya tinulungan ang high schooler ay dahil nakidnap ang kapatid ng bata. Tumango na lang ang tauhan bilang pagkakasunduan sa paliwanag ng chief. Sa lugar kung saan naroroon si Eugene, lahat ay nagulat sa kanyang biglaang pagdating. Nagtatanong ang leader ng mga kidnapper kung sino ito at nang makita ni Eugene ang kanyang kapatid na si Dayon, tinanong niya kung may sugat ba ito. Ipinakita ni Dayon ang kanyang pag-aalala sa kanyang kuya at sumigaw na tumakbo na si Eugene dahil delikado ang lugar. Sa kabila nito, tahimik lang na tinitigan ni Eugene si Dayon habang parang may iniisip din si Yuna sa sandaling yon. Dalawang inosenteng tao ang naipit sa sitwasyon. Sumubok siyang kausapin ang leader ng mga kidnapper. Sinabi ni Yuna na kunin na lang siya at pakakawalan ang iba at makikipagtulungan siya ng maayos. Tinanong ng leader ng kidnapper kung bakit siya pakikinggan at walang nagawa si Yon kundi tumahimik na lang habang galit ang mukha. Samantalang napansin ni Sukjo na hindi nagbabago ang ekspresyon ni Eugene kahit nasa delikadong sitwasyon sila. Biglang utos ng leader ng kidnapper na patayin muna si Eugene dahil wala na silang oras sa napag-usapan. Lumapit na ang isa sa mga kidnapper kay Eugene at biglaang umatake gamit ang kutsilyo. Pero naiwasan ito ni Eugene ng maayos at nasunggaban pa niya ang kamay ng kidnapper na may hawak ng kutsilyo. Itinulak ito pabalik sa kidnapper, kaya't ito ay natusok sa balikat at lahat ay namangha sa ginawa ni Eugene. Bago tuluyang tapusin ang kanyang galaw, tumingin si Eugene kay Dayon at tahimik na sinabing, "Dayon, ipikit mo ang iyong mga mata." Si Dayon ay napatingin kay Eugene at agad na isinara ang kanyang mga mata, puno ng tiwala kay Eugene. Pagkatapos ay itinulak ni Eugene ang kutsilyo mula sa balikat ng kidnapper patungo sa hita, isang mabilis na pag-atake na nagdulot ng malubhang sugat at nagpatumba sa kidnapper habang ito'y nagdurugo sa sahig. Napatulala si Yuna at si Sukjo ay napansin na hindi lang basta ibinalik ni Eugene ang kutsilyo. Tinukoy niya ang mga kalamnan at ligaments na pinuntirya din ni Eugene ng ganun kabilis para patumbahin ang kidnapper. Sa pagkamangha, itinanong ng leader ng kidnapper kung bahagi ba si Eugene ng isang escort team. Tumayo lang si Eugene na walang pagbabago sa kanyang ekspresyon habang tinitingnan ang leader ng mga kidnapper. Nagduda ang leader ng mga kidnapper kay Eugene. Inusisa niya kung tunay bang miyembro ng escort team si Eugene dahil sa kanyang kagalingan sa paggamit ng kutsilyo at walang emosyong ekspresyon. Sinabi ng leader na hindi na mahalaga kung sasagot si Eugene o hindi dahil mamamatay ito sa kanyang mga kamay. Biglang umatake ang leader ng kidnapper gamit ang kutsilyo pero mabilis na naiwasan ito ni Eugene. Sumubok ang kidnapper ng follow-up strike pero napigilan ito ni Eugene sa pamamagitan ng pagtulak sa siko ng kidnapper. Kaya't napaurong ito sa huli. Nagpatuloy ang kanilang bakbakan na puno ng pag-iwas at pagkontra sa bawat isa, at sa huli, isa lamang sa kanila ang nasugatan. At yun ay ang leader ng mga kidnapper. Habang nag-iisip, nagtataka ang leader ng mga kidnapper kung ano o sino nga ba si Eugene. Hindi niya maipaliwanag kung paano naging mas magaling sa kanya sa paggamit ng kutsilyo ang isang bata katulad ni Eugene. At sa isang biglaang paghinto ng kidnapper, sinamantala ito ni Eugene para lumapit at ituloy ang laban. Umatake ang kidnapper kay Eugene pero naiwasan ito ni Eugene at nasunggaban ang kamay ng kidnapper at sabay ng paghiwa dito, binigyan ng final blow sa mukha. Napaurong ulit ang kidnapper habang hawak ang kanyang dumudugong ilong. Nag-init ang ulo ng leader ng kidnapper at kinuha ang kanyang baril, nagdulot ng pangamba sa lahat. At bago pa man itutok ng kidnapper ang baril kay Eugene, may biglang lumipad na kutsilyo na tumama sa balikat ng kidnapper. At ito'y mula kay Eugene at sa parehong oras, umusad si Eugene patungo sa kidnapper at sinuntok ito sa pangagamit ang malakas na puwersa, kaya't bumagsak ang kidnapper sa sahig.
Lubos na namangha sina Yuna at Sukjo sa nangyari, at napansin ito ni Eugene. Binigyan niya sila ng mabilis na tingin na lalong nagpalakas ng kanilang pagkagulat. Pagkatapos ng laban, lumapit si Eugene kay Dayon at sinabing pwede na itong magbukas ng mata. Dahan-dahang binuksan ni Dayon ang kanyang mga mata at nagulat nang makita ang kanyang kuya. Sinabi ni Eugene na pumunta siya para sunduin si Dayon. Napansin ni Dayon na may pagkagulat at pangamba na may sugat si Eugene, tinanong niya kung okay lang ba ito. Nagulat si Eugene sa reaksyon ni Dayon pero agad itong ngumiti at sinabing okay lang siya. Sa eksenang ito, pagkatapos tanungin ni Dayon ang kanyang kuya kung okay lang ba siya, at pagkatapos makita ang ngiti ni Eugene at makakuha ng sagot, biglang tumigil si Dayon at parang na-shock sa nangyari. Sumunod ay umiyak ito at tinakpan ang kanyang mukha. At biglang nag-alala si Eugene at tinanong si Dayon kung bakit siya umiiyak at kung may masakit ba sa kanya. Samantala habang minamasdan ang usapan ni Eugene at Dayon, tahimik na namamangha si Yuna sa dalawang magkapatid. At sa isang palit ng eksena, makikita na lang natin na nasa ospital na si Eugene at nakaupo sa isang silya habang naghihintay ng kung ano. May mga biglang dumating na mensahe sa kanyang mobile mula sa kanyang mga kaibigan. Ang mga ito ay tungkol sa mga kaganapan sa eskwela at sa isang internet cafe. Ang mga mensahe ay nagpangiti kay Eugene habang nakaupo at naghihintay. Sinasabi ng mga kaibigan niya na namimiss siya sa eskwela at may kontrobersya tungkol sa pagmumura ni Yongchan. Ang mga mensaheng ito ay tila nagbigay sa kanya ng aliw kahit paano habang nasa ospital. Habang nakaupo si Eugene sa ospital at naghihintay, nag-flashback siya sa mga pangyayari sa warehouse at sa mga panahong nandoon ang pulis. Sa kanyang alaala, nakita niya si Dayon na kinukuhaan ng first aid ng doktor. Naalala niya ang payo ni Yuna na dalhin si Dayon sa ospital. Sabi ni Yuna, kahit okay tingnan si Dayon sa panlabas, maaaring may mga hindi pa nakikitang sugat o emosyonal na trauma siya. Ipinunto pa ni Yuna na si Dayon ay nakaranas na ng matinding mga pagsubok dahil kay Kisoo at Hijin. Kahit na sila ay na-penalize na sa batas, hindi ito ibig sabihin na okay na ang biktima. Kaya mahalaga na magpatuloy si Dayon sa therapy at iba pang psychological treatment. Habang iniisip ni Eugene ang mga sinabi ni Yuna sa kanya, lumabas si Dayon, tila tapos na ang kanyang check-up sa doktor. Tinanong ni Dayon si Eugene kung matagal na ba siyang naghihintay. Sinagot naman ito ni Eugene na hindi naman at kakatapos lang din niya sa doktor. Tinanong ni Eugene si Dayon kung ano ang sinabi ng doktor. Ayon kay Dayon, wala naman daw dapat ipag-alala at inutusan lang siya ng doktor na bumalik isang beses sa isang linggo. Nang tanungin ni Dayon si Eugene tungkol sa kanyang kalagayan, sinabi nito na mayroon siyang mga gasgas at isang maliit na sugat sa ulo, pero wala namang iba. At nakahinga ng maluwag si Dayon. Habang tinitignan ni Eugene si Dayon, naalala niya ang reaksyon ni Dayon nang unang lumitaw siya sa likod ng pinto sa bodega, kung saan sinigawan siya ni Dayon na wag na siyang tumuloy dahil masyadong delikado doon. Biglang nag-usap si Dayon at Eugene. Nagtatanong si Dayon pero parang nag-aatubiling ituloy ang kanyang tanong. Tinanong siya ni Eugene kung ano ang problema pero sumagot si Dayon na wala naman daw. Iniisip ni Dayon kung paano siya makakapagtanong kay Eugene tungkol sa kanyang kakayahan sa paglaban at sa kanyang buhay bago siya dumating sa Korea. Ito'y dahil narinig niya ang usapan ng dalawang pulis habang siya ay nagpapagamot. Ayon sa mga pulis, si Eugene daw ang tumalo sa karamihan ng mga kidnapper at ito ay kasing edad lang ni Miss Yuna. At bigla dumating si Yuna at tinanong si Dayon tungkol sa kanyang check-up at counseling. Pinasalamatan ni Dayon si Yuna dahil nakakuha siya ng libreng check-up, ngunit sinabi ni Yuna na siya ang may kasalanan kaya nangyari ang lahat kay Dayon. Ipinahayag ni Dayon na pareho lang silang biktima at hindi na kailangang mag-sorry pa ni Yuna. Napansin din ng bodyguard ni Yuna si Eugene at tila may iniisip. Tinanong ni Yuna si Eugene nang medyo nahihiya kung nagpa-check up na rin ba siya at sumagot si Eugene na oo. Sinabi ni Dayon na ayaw talaga magpa-check up ni Eugene noong una, pero pumayag na lang siya dahil kung hindi, hindi rin daw magpapa-check up si Dayon. Sa huli, tinanong ni Dayon kung nasa ospital din ba si Sukjo, ang kanilang son Bo, Sr. Sinabi ni Yuna na oo, kaya nag-suggest si Dayon na bisitahin si Sukjo habang nakangiti ng may sigla. Samantala nasa kwarto ng ospital si Sukjo. Dumating sina Dayon at Eugene para bisitahin siya.
Agad na pinasalamatan ni Dayon si Sukjo dahil sa tulong na ginawa nito kahapon. Medyo nagulat si Sukjo pero sinabi niyang okay lang at hindi na kailangan ng pasasalamat. Tinanong ni Dayon kung kamusta na si Sukjo at sinagot niya na mas maayos na siya ngayon. Habang nag-uusap sina Sukjo at Dayon, makikitang may kakaibang iniisip si Yuna at ang kanyang bodyguard habang sila'y palihim na tumitingin kay Eugene. Sa huli, kinailangang umalis na sina Dayon at Eugene. Bumati sila ng paalam kay Sukjo at sinabing mag-ingat ito. Sumagot din si Yuna bilang pagpapaalam. Pagkatapos umalis sina Dayon at Eugene, lumapit ang bodyguard kay Sukjo. Tinanong niya kung si Eugene ba ang pinapaimbestigahan ni Sukjo at kung kasama ito sa insidente. Sumagot si Sukjo ng "Oh, sir." Ipinaliwanag ng bodyguard ang kanyang pagka-amaze kay Eugene. Hindi niya raw matanggap na ang isang bata tulad ni Eugene ay nagpabagsak ng mahigit 10 tao na nasa labas ng warehouse. Hindi lamang iyon, hindi niya pinatay ang mga ito, kundi binugbog lang o pinawalang malay. Dagdag pa rito, ang 2 tao sa warehouse at 4 na sundalo sa labas ay mga sanay na sundalo mula sa ibang bansa. Sa kabuuan, ayon sa ulat ni Sukjo at sa kalagayan ng mga tao na nabiktima, malamang daw ay isang sanay at mataas na antas na profesional sa labanan si Eugene. Matapos marinig ang paliwanag ng bodyguard, parehong nagulat si Yuna at Sukjo sa tunay na pagkatao ni Eugene. Samantala naglalakad sina Eugene at Dayon sa kalsada. Sinabi ni Dayon kay Eugene na nagpapasalamat siya sa tulong na ibinigay nito. Tumanggi si Eugene at sinabi na siya ang dapat magpasalamat kay Dayon. Nang tanungin ni Dayon kung bakit, naalala ni Eugene ang sandali na nag-alala si Dayon sa kanyang kaligtasan nang makita niyang nagdurugo si Eugene. Ito raw ang unang pagkakataon mula nang dumating siya sa bansang ito na may nag-alala sa kanya bago ang kanyang sariling kaligtasan. Sa kanyang isipan, ito ang kanyang unang karanasan ng pagkakaroon ng pamilya. Habang sinasabi ito, tumigil si Dayon at tinitigan si Eugene na may damdaming puno ng pasasalamat. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.